Ang makabagong hukbong himpapawid ng Pilipinas ay sumasagisag sa patuloy na pagbabago ng bansa sa larangan ng pambansang depensa at soberanya. Sa loob ng maraming dekada, kinilala ang Philippine Air Force bilang isang sangay na may limitadong kakayahan, pangunahing nakatuon sa transportasyon, humanitarian assistance, at panloob na seguridad. Gayunman, sa pag-usbong ng mga bagong hamon sa rehiyon at sa pagbabago ng estratehikong kapaligiran sa Asia-Pasipiko, nagsimula ang isang malawak at sistematikong modernisasyon na naglalayong buuin ang isang hukbong himpapawid na may tunay na kakayahang ipagtanggol ang himpapawid ng bansa at suportahan ang mga operasyong pandepensa sa lupa at dagat. Mahalagang maunawaan na ang lakas ng isang hukbong himpapawid ay hindi lamang nasusukat sa dami ng eroplano, kundi sa kalidad ng mga sistema, kasanayan ng mga tauhan, at kakayahang magsagawa ng magkakaugnay na operasyon. Sa kontekstong ito, ang bagong Philippine Air Force ay unti-unting lumalayo sa imahe nito bilang isang suportang puwersa lamang at papalapit sa pagiging isang modernong Air Force na may kakayahang magsagawa ng air defense, close air support, intelligence, surveillance, at reconnaissance. Ang pagbabagong ito ay bunga ng pinagsamang pamumuhunan ng pamahalaan, kooperasyon sa mga kalyadong bansa, at mas malinaw na doktrinang militar. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng modernisasyon ay ang pagkuha ng mga makabagong sasakyang panghimpapawid. Ang pagpasok ng mga bagong fighter jet, advanced trainer aircraft, at multirole helicopters ay nagbigay ng bagong mukha sa kakayahan ng Philippine Air Force. Ang mga eroplanong ito ay hindi lamang mas mabilis at mas malakas, kundi may kakayahang magdala ng modernong armas at sensors na mahalaga sa makabagong digmaan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muling nagkaroon ng Pilipinas ng kakayahang magsagawa ng air combat training at potensyal na air defense operations, isang mahalagang hakbang sa pagpapanatili ng soberanya sa himpapawid. Kasabay ng mga bagong eroplano ay ang pag-unlad ng mga sistema ng radar at command and control. Ang modernong hukbong himpapawid ay hindi maaaring umasa lamang sa lakas ng piloto, kailangan ito ng malinaw na larawan ng sitwasyon sa himpapawid. Sa pamamagitan ng mga bagong radar installation at integrated air defense systems, mas nagiging epektibo ang kakayahan ng Philippine Air Force na matukoy ang mga banta, subaybayan ang galaw ng sasakyang panghimpapawid, at makapagbigay ng maagap na tugon. Ang ganitong kakayahan ay mahalaga hindi lamang sa panahon ng digmaan kundi maging sa pagtugon sa mga ilegal na aktibidad at pagprotekta sa pambansang teritoryo. Hindi rin maaaring ihiwalay ang papel ng mga tauhan sa pagbabagong ito. Ang modernisasyon ng Philippine Air Force ay may kasamang masusing pagsasanay para sa mga piloto, tekniko, at support personnel. Sa tulong ng mga joint exercises at training programs kasama ang mga bansang kaalyado, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga Pilipinong aviator na matuto ng mga bagong taktika, pamamaraan, at teknolohiya. Ang karanasang ito ay hindi lamang nagpapataas ng antas ng profesionalismo kundi nagpapalakas din ng kumpiyansa ng hukbong himpapawid sa sarili nitong kakayahan. Mahalaga ring banggitin ang papel ng Philippine Air Force sa humanitarian assistance at disaster response, isang larangan kung saan matagal na itong kinikilala. Sa isang bansang madalas tamaan ng bagyo, lindol, at iba pang kalamidad, ang kakayahang mabilis na maghatid ng tulong mula sa himpapawid ay napakahalaga. Ang mga bagong transport aircraft at helicopters ay mas may kakayahang magdala ng mas maraming supply, magsagawa ng rescue operations sa mahihirap na lugar, at magbigay ng agarang suporta sa mga nasalantang komunidad. Sa ganitong paraan, ang lakas ng hukbong himpapawid ay nagiging direktang kapakipakinabang sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Sa mas malawak na pananaw, ang modernisasyon ng Philippine Air Force ay may implikasyon din sa ugnayang panlabas ng bansa. Ang pagkakaroon ng mas maayos at modernong kakayahang militar ay nagpapalakas sa posisyon ng Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado at kasosyo. Ang mga joint patrols, exercises, at information sharing ay nagiging mas epektibo kapag ang bawat panig ay may sapat na kakayahan. Hindi ito nangangahulugan ng agresibong tindig, kundi ng kakayahang ipagtanggol ang sarili at mag-ambag sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Gayunpaman, hindi rin may kakaila ang mga hamon na kinahaharap ng Philippine Air Force. Ang modernisasyon ay nangangailangan ng malaking pondo, at ang pagpapanatili ng mga modernong sistema ay may kaakibat na gastos sa maintenance, logistics, at patuloy na pagsasanay.
Mayroon ding hamon sa pag-angkop ng organisasyon at doktrina upang lubos na mapakinabangan ang mga bagong kakayahan. Ang pagbabago mula sa isang tradisyonal na setup patungo sa isang modernong Air Force ay hindi nangyayari sa magdamag. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng disiplina, malinaw na direksyon, at pangmatagalang suporta mula sa pamahalaan at lipunan. Sa kabila ng mga hamong ito, malinaw na ang direksyon ng Philippine Air Force ay patungo sa mas matatag at mas handang hinaharap. Ang mga hakbang na ginagawa ngayon ay pundasyon para sa susunod na mga dekada, kung saan ang himpapawid ng Pilipinas ay mas magiging ligtas at mas mahusay na binabantayan. Ang konsepto ng "power in the skies" ay hindi lamang tungkol sa lakas militar, kundi sa kakayahang magbigay ng seguridad, tulong, at pag-asa sa mamamayang Pilipino. Sa huli, ang bagong Philippine Air Force ay refleksyon ng ambisyon ng bansa na tumayo ng may dignidad at kakayahan sa gitna ng mga hamon ng makabagong panahon. Sa pamamagitan ng modernong kagamitan, mahusay na tauhan, at malinaw na layunin, ang hukbong himpapawid ay patuloy na magiging mahalagang haligi ng pambansang depensa at kaunlaran. Ang lakas nito sa himpapawid ay hindi lamang simbolo ng kapangyarihan, kundi ng responsibilidad na ipagtanggol ang soberanya, tulungan ang mamamayan, at magambag sa isang mas ligtas at mas matatag na Pilipinas.